Top 5 news this week, February 15 to 21. Number 5. The troubles of Curly Discaya go on and on and on. Hiniling ng DPWH sa mga prosecutor sa Davao Occidental na isama si Curly Discaya sa criminal case na isasampa nila kaugnay ng umano'y maanumalyang 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project. Nauna nang isinampa ang kaso sa Digos City Regional Trial Court. Akusado ang ilang DPWH officials at ang asawa ni Curly na si Sarah. Doon nga siya sa Lapu-Lapu City nakadetain ngayon. Nakakulong na rin naman na si Curly ngayon sa Senate kasi na-cite siya for contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling niya noon sa hearing. Ayon sa mga opisyal ng DOJ, base sa mga affidavit na nakalap nila, posibleng beneficial owner si Curly ng St. Timothy Construction Corporation, ang kumpanyang humawak ng kontrata. Pero hindi raw matik na maisasama si Curly sa hanay ng mga charged sa kaso. Kailangan daw muna siyang bigyan ng pagkakataong sagutin ang mga alegasyon. So, blessing in disguise kaya ito para sa mag-asawa dahil magkakasama na sila sa iisang pasilidad? Basta ang malinaw, konkretong hakbang ito para sa mga Pilipinong naghahanap ng hustisya. Number 4, yung kapatid ni King Charles of Britain na si dating Prince Andrew, inaresto at sa pinakahuling balita nakalaya na ulit. Inaresto si Andrew Mountbatten Windsor noong Huwebes dahil sa umano'y misconduct in public office na kaugnay ng alegasyon na nagpadala siya ng confidential government documents sa convicted child sex offender na si Jeffrey Epstein. Kinwestiyon si Mountbatten Windsor ng Thames Valley Police at pagkatapos ay nirelease. Unprecedented yan in modern times, ang pag-aresto sa isang high-ranking royal na pang-8 sa line of succession ng trono ng Britain. Si Andrew ang pangalawang anak na lalaki ng yumaong reyna ng Britain na si Queen Elizabeth. Sa isang statement sinabi ni King Charles na the law must take its course. Mariing itinanggi ni Mountbatten Windsor na siya ay may sala. Nagpahayag din siya ng pagsisisi na nakipagkaibigan siya kay Epstein. Ayon sa files na nirelease ng US Department of Justice, hinihinalang nag-forward ang dating Prince Andrew ng reports tungkol sa Vietnam, Singapore at iba pang lugar na binisita niya bilang isang trade envoy. Tinanggal siya sa pwesto noong 2019 nung sumingaw na bestie niya si Epstein at saka inistrip siya ng title na prince at pinaalis ng Windsor ng kanyang kapatid na hari noong 2025. Noong 2022, sinettle niya ang isang civil lawsuit from a woman who accused him of sexually abusing her as a teenager. Fall from grace yata ang tema ng linggo ngayon. Nahatulan din ng habang buhay na pagkabilanggo ang dating president ng South Korea na si Yoon Suk Yeol dahil sa umunoy pagmamastermind niya ng isang insurrection. Number 3, ideally. Yan ngayon ang buzzword na siguro ayaw munang marinig ni Senator Bam Aquino. Sa isang interview sa radyo, natanong si Aquino kung pabor ba siya sa nakaambang pag-aresto ng International Criminal Court kina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Sumagot si Aquino in his usual safe way. Then bam! He said, ideally, yung mga involved sa EJK dapat daw ay dito sa Pilipinas nililitis kung saan nangyari yung krimen. Kahit pa idinagdag niya na nirerespeto niya ang proseso ng ICC after saying that, well, it seems the damage has been done. Sabi ng abogadong si Mel Santamaria, what a disappointment, naive and imprudent daw to. Kasi kung dito sa bansa lilitisin yung mga kaso, sabi ni Santamaria, masasubject lang yung mga pamilya ng mga biktima sa intimidation, extreme pressure, panunuhol, mga pagbabanta, at physical violence. Yung ibang nag-comment naman, they hinted that it was motivated by political longevity. Sabi ng political analyst na si Ronald Llamas, for the sake of discussion lang, sino yung audience? May ina-appease ba? Dagdag pa niya, ideally, may paninindigan ka, pero imagination mo lang pala. Sabi naman ni Senator Sonny Trillanes na isa sa mga unang nagdala ng mga kaso ng EJK sa International Court, alam rin naman natin na ang justice system dito ay far from ideal, lalo na sa mga makapangyarihan. So para saan pa yung statement mo? Papogi lang sa mga DDS at the expense ng mga nagsakripisyo? That's so insensitive and unfair. As of the publishing of this video, hindi pa sinasagot ni Aquino ang fallout mula sa statement niya. But to put things in perspective, sabi naman ni self-proclaimed Aquino supporter na si Joshua Villalobos, ideally, pun intended, we should be able to hold politicians, even the ones we support, to account without being misinterpreted as divisive or malicious. Number 2,
Si former President Rodrigo Duterte pinayagan ng International Criminal Court na umabsent sa pre-trial niya. So sa February 23, 24, 26 at 27 gaganapin yung confirmation of charges hearing ni Duterte sa The Hague, Netherlands. Iisa-isahin ang mga akusasyon laban sa kanya at kikilatisin kung alin-alin sa mga yon ang magtutuloy sa mismong trial. Nitong Miyerkules, nagsubmit si Duterte ng sulat sa korte through his lawyer na si Nicholas Kaufman. Sabi niya, I am old, tired, and frail. Hayaan na lang daw siyang manatili sa selda niya habang ginaganap ang pre-trial. Maski mag-join through video link, ayaw niya. Makakalimutan lang naman daw niya ang proceedings within minutes. In short, inulit niya yung argument na ulyanin na siya, na dinebunk na ng independent medical expert sa tumingin sa kanya recently. Batid daw niya ang consequences nitong pagsasantabi ng sarili niyang karapatan na ipagtanggol ang sarili niya sa korte. Inexplain naman daw sa kanya ng mga abogado niya yon, and tiwala daw siya na kayang-kaya nila siyang ipagtanggol. Tugon ng ICC prosecution, patunay daw to ng kawalan ni Duterte ng respeto sa korte. Duterte is charged with 3 counts of murder that amount to crimes against humanity, involving incidents mula nung mayor siya ng Davao City hanggang maging presidente siya ng Pilipinas. Matutuloy ang hearings despite Duterte's absence. The court states na nag-grant ang request niya dahil sa waiver and not for health reasons. If you want short and real-time updates tungkol sa pre-trial ni Duterte and other news stories, download Rappler's free app. Alright, number 1, nagsabi na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang presidente sa 2028. Wala namang sa ating nagulat, no? Except, I guess, sa timing. More than 2 years pa bago ang susunod na national election. But also this week, sinampahan si VP Sara ng ika-4 na impeachment complaint sa Kamara de Representantes. What does this mean? May analysts na nagsasabing sa ganitong paraan, mapoportray ni VP Sara ang sarili niya na biktima ng political persecution mula sa mga katunggali niya na nangangarap din na maging presidente. She also officially put herself at odds with his former Uniteam partner, si President Marcos. Wala rin namang nagulat dito. Pero the drama is dramaing. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Like BBM, inaakusahan din si VP Sara ng korupsyon, particularly yung mahigit 600 million pesos niyang confidential funds na hindi pa rin niya formal na ipinaliliwanag kung saan napunta. Okay, bago niyo sabihin na, confidential nga please know na may confidential audit trail din dapat yon na pwedeng isumite sa mga kinauukulan precisely when there is a question of accountability. But honestly, what does the ex-unit team know about accountability? Wala nga silang accountability sa isa't isa. Meanwhile, the true opposition, meaning yung opposition by principle and not by political fault lines, ay naghahanda na rin daw for 2028. Senator Risa Ontiveros says she is willing to be their standard bearer, but only if united sila as a bloc. Kasi it's a challenge for principles-based parties and groups to unite, precisely because principles are nuanced. Di gaya nung mga self-interest lang ang habol. Sobrang dali for them to unite basta convenient. And then sobrang dali rin maghiwalay pag nanalo na, diba? Alright, that's it. See you next week.